Nakaamba na naman ang panibagong round ng oil price hike ngayong linggo. Dahil sa mampaimbisigan ng grupong PASA Mazda kung bakit hindi bumababa ang presyo ng langis sa kabila ng paglakas ng piso. Narito ang report ni Julius Segovia. Kung pagbabatayan ng lumalakas na halaga ng piso kontra dolyar, asahan daw ang pagmura ng mga produktong inaangkat ng Pilipinas sa ibang bansa gaya ng langis. Pero ang problema ayon sa ilang ekonomista, di naman daw ura-uradang ipinapasa ng mga importer ang mababang presyo sa mga consumer. Pero siyempre, ang mga importer, hindi naman laging pinapasa ang pagbaba, di ba? Kung mayroon pang demand, bakit mo ibababa? Hindi lagi pinapasa lahat ng pagbaba ng kanilang purchase price. Bagay na ikinakainit ng ulo ng grupong PASA Mazda, lalo pat sa kwenta ng sources sa oil industry. Panibagong bugso ng taas presyo sa petrolyo ang nagbabadya ngayong linggo. Posibleng umabot sa higit piso ang taas presyo sa litro ng gasolina at sobra sa 50 centavos naman ang maaaring madagdag sa litro ng diesel. Babalik ulit sa DOE, dapat magkaroon ng tamang investigasyon. Malakas ang piso natin, ang dollar mababa, dapat mababa ang importasyon. Ang mga motorista, umaaray na rin dahil umaabot na sa 55 pesos ang pinakamahal na litro ng gasolina. Nagmamahal din ang bilihin. Tulad yan, hirap din talaga eh. Marami nag-iito yung tao eh. Kung tataas yung gasolina, wala na tayong maano nito, wala na tayong kikitain. Ang litro ng diesel higit 41 pesos, malayo-layo pa sa 45 peso benchmark ng transport groups para sa petisyong dagdag pasahe. Pero para sa grupong akto, dapat nang ituloy ng LTFRB ang pagdinig sa nabinbin nilang petisyon na maging 10 piso ang pasahe sa jeep. Hindi na kailangan gisingin pa yung petition, hindi naman dapat matulog yun eh. Kaya bumaba kay tumaas, dapat ay tumatakbo yun. Hindi kailangan yung kailan magkakaroon ng pagtaas, tsaka lamang gigisingin. Para sa unang balita, Julius Segovia reporting.